Hello, Kathleen fans! Ito na nga ha, Catherine, ready na ba ma-in love? Yan ang tanong ngayon ng karamihan mga kasombreros. Pero bago ang main item natin, ay uunahin ko muna itong mga pinost no, ng Dreamscape mga kasombreros sa bagong serye nga ni na Ma'am Catherine. Dito ay sina James Reid mga kasombreros and then si Derek. Tapos si Makoy De Leon, no? Andito rin pala mga kasombreros. Tapos si Bong Gonzales ba ito? Yung kaibigan ni Ma'am Catherine mga kasombreros. So parang ano nga no, parang bad boy ang datingan dito ni Sir James Reid mga kasombreros sa kanilang bagong serye. So ang location nila ay parang sa isang hindi naman siya squatter eh. Parang yung mga ano lang, mga typical na bahay sa Maynila mga kasombreros. Na kung saan ay dikit-dikit or parang basta ano siya, kumbaga pa nasa middle class or hindi naman middle class, parang mas mababa ng konti sa middle class, so parang ganun mga kasombreros. So hindi mahirap, hindi rin mayaman mga kasombreros na area. So dito ay si Makoy De Leon, marami siyang tattoo mga kasombreros no. So change location na naman si Derek mga kasombreros sa kanilang taping. So, yun po. And then ito, next item natin mga kasombreros, no? Si Tita Long Gumatay, of course, present pala siya doon, no? May kuha siya mismo na mga pictures ni Ma'am Catherine doon sa Rexona 10-miler series mga kasombreros. So, sabi ni Tita Long dito ay 5 hours ago, ang ganda at fresh pa din si Catherine Bernardo official, kahit pawis dahil sa takbo. So kahit na nakatakbo, kahit pawis si attorney, ay maganda pa rin mga kasombreros no, at saka fresh. Mapapasabi nila ang lahat ng mga girls na sana all. Sana all mga kasombreros. So yung kanyang number pala dito ay 15869 no. Grabe, so ang dami pala nilang tumakbo no mga kasombreros. So naka parang blue-green si Ma'am Catherine dito ang kulay ng kanyang damit mga kasombreros, at saka nakasombrero or nakakap si Ma'am Catherine. So after pala niya nito, nagbihis siya ng white niya na damit mga kasombreros, suot-suot na ang kanyang medalya no, kagaya ko ng ating naipa-flash mga kasombreros or na-vlog kahapon. Tapos next item natin mga kasombreros, so speaking of ganda, ito yung ano, yung pinost din, shinare ni na Ma'am Naybara Lopez and then other Catherine admin mga kasombreros no. Itong naka-green nga si Ma'am Catherine na sobrang ganda niya dito. During pa ito ng promo ng Hello Love Again, and nasa Canada sila dito mga kasombreros para sa kanilang meet and greet no, para sa mga fans mga kasombreros. So si Ma'am Catherine dito ay of course chill lang. Dito yung time na ano, may mga sariling mundo rin ang may sariling mundo rin ang Catherine dito minsan mga kasombreros. So parang sila lang mag-uusap no, kahit may mga picture taking and so on. So ang ganda rin ng ano na dito, naka full yung damit niyo ang Catherine, na green na sweater na parang pang malamig yata ito mga kasombreros no, baka winter sa Canada at that time. Ay sobrang sobrang saya ni Ma'am Catherine dito. Iba yung ano niya no, iba yung aura ni Ma'am Catherine mga kasombreros kapag si Sir Alden talaga yung kanyang kasama mga kasombreros. So yun talagang walang papantay sa kanilang sa kanilang achievements, sa kanilang parang maliban sa achievements, of course nandun yung good characters talaga mga kasombreros no. Hindi sila mga palalo or mga hambog. And then ito, next item natin no. So napakaganda rin ng post dito ni Queen Flor. Sabi niya napaka-sweet ang Catherine, yung sikat pa. Tapos Seymour. So tapos may pictures dito ni na Mami Min. So itong kasama niya si Mami Min, tandang-tanda ko pa ito, headliner of the year. So kasi nga sobrang sikat ng Catherine no, nung time nila mga kasombreros, and maging ngayon naman no, individual projects lang sila. So headliner of the year, Catherine dapat dito or Hello Love Again, kaso wala si Ma'am Catherine, kung kaya si Mami Min yung pumunta dito mga kasombreros. So Manila Bulletin headliner of the year ang kumpletong dito, kumpletong title
or napanalunan ni Ma'am Catherine at Sir Alden dito mga kasombreros. So dito ayan no. So ito yung sinasabi natin na walang hindi nagtatapos doon sa promo lang ng Hello Love Again mga kasombreros ang communication ni na Mami Min, ni Alden, ni Kath of course no. So kasi ano yan kumbaga hindi naman lahat ng pag-uusap, hindi lahat ng transactions nila kailangan isa publiko, kahit magte-textan or magtatawagan lang sila. So hindi naman ibig sabihin na ipopost ko, tumawag ako, ganyan. So hindi naman ganun mga kasombreros no, kung kaya ay low-key lang talaga ang Kathleen mga kasombreros. At saka sila po ay nag-uusap privately mga kasombreros but not secret kasi alam naman natin na ganun. Kasi nga 'di ba, hindi ako fake news at fake information or false information kasi galing nang mismo sa kanila during their interviews no, nung sa 24 oras, nung promo ng Hello Love Again, sinasabi talaga nila na hindi naputol ang kanilang pag-uusap, yung kanilang communication after ng Hello Love Goodbye. So kumbaga yung friendship na nandun sa kanila, yung closeness na nandun sa kanila, hindi yun nawala, bagkus ay parang lumalim pa nga no? Sabi ni Sir Alden sa kanyang mga interviews during sa interviews nila ni MJ Felipe no, sa 24 oras sa GMA Pinoy TV and so on. Maraming mga alam naman natin no, kasi napakinggan natin ng mga interviews nila, yung sa VIP no, yung final nila na block screening sa Hello Love Again. So, doon natin masabi na hindi talaga naputol mga kasombreros at hindi yan mapuputol because hindi naman yung friendship at saka wala naman silang reason para hindi magpansinanan or hindi mag-usap or hindi magkagalit no, sa bawat isa kasi wala namang kasalanan bawat isa, di ba? So, they shared and they did good memories mga kasombreros no, they had good memories mga kasombreros and would still do and make memories mga kasombreros. So yung iba lang talaga na hindi solid Cathinatic ay sabi na puro promo lang yan. So sa kanila mismo galing no mga kasombreros na hindi naputol ang kanilang pag-uusap. So low-key lang talaga. And then ito, so senior din no ng isang ang Kathleen Admin mga kasombreros. So ito yung time na nag-date sila ni Joros Gamboa mga kasombreros and ang Kathleen of course. So ang kulit nga dito yung time na to ay may video sila na kunwari ay sino ang magbabayad. Tapos ay parang kunwari ayaw nila magbayad, ayaw ni Sir Alden. Pero sa huli, sabi ni Sir Joros ay siya pa rin ang si Alden pa rin ang nagbayad mga kasombreros. So syempre hindi hayaan ni Sir Alden na si Mrs. Fulkerson magalit na naman yung sa akin. Si Mrs. Fulkerson soon yung magbabayad mga kasombreros kasi nga ay siya nang bahala no, siya ang sagot mga kasombreros. So as simple as that. So talagang low-key lang no. So throwback lamang ito mga kasombreros so mamaya abangan natin mga kasombreros si Sir Alden sa Noel Bazaar. Actually 10 a.m. Quito Vinoy is over. So malamang ay kasi 11 a.m. yung schedule nila dito. So sa Noel Bazaar mga kasombreros no, sa World Trade Center na kung saan ay pupunta si Sir Alden at ang iba pa ang kapuso artists mga kasombreros. So November 26, 2025, 11 a.m. Okay, so ngayon yan mga kasombreros. So baka late ko na ito ma-upload. So baka nagpe-prepare na sila doon sa World Trade Center Manila mga kasombreros. So yung Noel Bazaar ay ito talagang pag Christmas nandito talaga ito mga kasombreros no. Yung Noel Bazaar kasi ang Noel, 'di ba? Noel. So parang isa yun sa pangalan na ni Lord Jesus Christ mga kasombreros na ginawan pa ng kanta no. Ganun siya mga kasombreros. So kung gusto niyo pong pumunta doon kasi alam ko pagka-opening talagang sobrang dami niyan mga kasombreros. So bazaar, mamimili kayo doon ng mga items na gusto niyo especially kapag related sa Pasko mga kasombreros. And then ito, next item natin. So confirm na pala ito na tawag ito, pinost ng Dreamscape mga kasombreros, Dreamscape Entertainment na si Ma'am Dimples Romana no, magiging part pala siya ng
tawag dito, ng serye nila. Sabi ng Dreamscape dito, Day 1 for Dimples Romana, and what a way to begin standing side by side with Catherine Bernardo once more. A reunion years in the making. Hashtag someone someday is coming soon. So ito yung pinost ng Dreamscape, hindi ko nakita 1 day ago mga kasombreros, no? So medyo late ako dito. So pero yun po, no? Ito yung pictures nila ni Ma'am Catherine na like post na rin natin nung nakaraang vlogs. Ito naka-white sila pareho, tapos talaga mahilig sa electric fan si ano, no? Parang hindi ko alam kung tawag dito, mini electric fan, no? Parang ganun siya mga or handy electric fan mga kasombreros, na parang ganito yata yung pangalan nito kasi nga kawisin si attorney. So ang saya lang nila after ng Mara Clara na serie na ginawa nila. Mara Clara the Reunion yung ginawa nila mga kasombreros, na kung saan ay si Ma'am Dimples Roman ang naging Alvira, tapos si Ma'am Mylene Dizon ang naging Susan Africa mga kasombreros. So ang cute lang kasi nag-reunite na naman sila mga kasombreros. And then ito, so si Sir Alden, naibalita rin pala siya, no, sa Manila Standard noong Sparkle 30 mga kasombreros. So hindi ko ito naisama. Sabi ng Manila Standard dito ay hashtag MS Showbiz during the Sparkle 30 concert held on November 15 at the SM Mall of Asia Amphitheater. The box office actor and singer took the stage. Wow, singer, oh, di ba? Pangklase Sir Alden, may bago na siyang ano. So maliban sa actor, director, producer, businessman, advocate, no, ng maraming mga brands ng paws, no, ng mga hayop, mga kasos ng aso. Advocate din siya ng financing, di ba? Grabe. Took the stage to perform and lead the launch of hashtag Click Kindness, Sparkle's new campaign promoting positivity online. Link to the story in the comment section. So yun siya mga kasos. So hindi ko ito na isama nung nakaraan. And then ito, next item natin mga kasombreros, no? So ito ay parang ginawa lang siya, inedit lang siya ng Sherwin, no? Yung Kathleen po ay nakahiga siya. Tapos sa kunwari ay nakatulog or natutulog sila mga kasombreros. So ang kanyang comment, ang kanyang caption ay perfect, no? Hashtag Alden Richards, hashtag, grabe oh, 960 likes mga kasombreros. Ibig sabihin ng daming shares dito, 17 shares, tapos ang reach nito, kapag ganito daming likes, so ang reach nito mga kasombreros ay sobrang dami na rin. So marami pa rin talaga ang naniniwala sa Kathleen, no? Over Mayor Mark Alcala at saka Daniel Padilla. Kasi wala naman ng Daniel Padilla, di ba? So, team panatag tayo mga kasombreros. And then ito, so nag-post, no? Hindi ko nakuhaan kung ano na yun. Okay. So, pinost na naman dito si Ma'am Catherine, si Ma'am Kayla, at saka si Daniel Padilla, no? Kung pa iniuugnay na naman siya dito mga kasombreros. So sabi dito ay netizen, it's a sign ikaw talaga ang nababagay para kay Daniel Padilla. So sabi nila dito parang bagay daw si Daniel Padilla o bagay si Kayla kay Daniel at Daniel kay Kayla. So para sa akin bagay na sila, no? Pero wala lang bitterness mga kasombreros. So naputol ang caption dito, pero sabi ay si Janice naman ay natuwa sa experience, na miss ko ang environment ng horror. Kasi meron silang horror movie yata ngayon eh. Sina Kayla at si Daniel, no? Hindi ako nanonood ng horror pero enjoy akong gumawa nito, lalo na't kasama ko si Kayla. Ang kilig at excitement ng fanay sa pahayag na ito ay ramdam na lalo puno ng fan theories at hype ang social media sa posibleng chemistry at connection ng dalawa. Hindi ko lang mag-get kung bakit hindi ko lang maintindihan at ma-analyze ng konti kung bakit sinali pa si Ma'am Catherine dito sa picture. Wala naman siyang dito, hindi naman sila magkasama sa project, and at the same time ay hindi naman walang connect mga kasombreros. So yun siya. So ito pala yung yung pinost ng Pinoy Trending, nakasama nga si Daniel at si Kayla. So shake, rattle and roll, evil origin. So pangit ang title, no? Maka-demonyo talaga siya. Pero ang title lang yun na hindi yung tao mga kasombreros. So Pinoy Trending, aliw na makasamang kilig ang hatid ng latest video ni Kayla Estrada habang nagkwento tungkol sa kanyang role sa Shake, Rattle and Roll
Evil Origins, official entry ng Regal Entertainment sa 2025 Metro Film Festival. Excited na ibinahagi ni Kyla, it's such an honor to be part of Shake, Rattle, and Roll. Lalo pat kasama ko ang mami ko na si Janice de Belen. So, pero ang talagang napakilig ng mga fanay ay ang character name ni Kyla, si DJ Catherine. DJ Catherine, yung kanyang pangalan doon. Sagot na sagot sa panay vibes, lalo na si at DJ, ang kilalang nickname ni Daniel at halos kapareho pa ng para ni Catherine. Pero kung ganun, bakit? Hindi ko alam, pero siguro decision ng management. So parang off yun sa kung ang pangalan ni dito, hindi ko naman pinanood na yung hindi ko naman pinanood itong Shake, Rattle, and Roll mga kasus at wala akong idea pa, dito ko lang nalaman. So parang parang DJ, parang ang trabaho pala dito ni Kyla ay DJ siya, disc jockey. Tapos Catherine na may E mga kasunod yung kanyang pangalan. So parang para sa akin na parang medyo off yun at medyo red flag ng konti kay Ma'am Catherine mga kasambreros. So baka naman humingi sila ng permiso kay Ma'am Catherine na ganun yung magiging So parang relate sila. Although kay Ma'am Catherine wala na naman yung kay Daniel Padilla, anything related kay DJ or kay Daniel ay parang okay na naman sa kanya kasi nga naka-move on na naman si attorney. Pero para sa iba na siguro hindi ay medyo off kasi nga ay parang nirelate nila mga kasembreros sa kay Ma'am Catherine. Pero hayaan na natin siguro nag-ask naman sila ng permiso mga kasembreros. And then ito na nga yung ating pinaka main item, sorry. Yung pinaka main item natin mga kasembreros ay itong itong ready na ma-in love si Ma'am Catherine mga kasembreros kasi nag-post si Queen Flor from Hello Love Goodbye to Hello Love Again. Ready na si Kath ma-in love kay. So ready na daw siya ma-in love kay. Tapos ang pictures ng Kath din mga kasembreros sa from Hello Love Goodbye to Hello Love Again mga kasembreros of course So ready na ma-in love sa ngayon. I'm supposing na talagang ini-enjoy mo na ni Kath yung kanyang single life mga kasembreros. And ganoon din naman ni Sir Alden mga kasembreros. So talagang lang talaga busy lang sila sa kanilang individual projects and they're both happy sa kanilang present activities mga kasembreros individually. So tayo po ay masaya kung single sila na declare they're single. Yet may agreements in the future mga kasembreros pa. So ganun lang siya mga kasembreros. Hindi natin minamadali ang buhay kasi nga sila hindi nagmamadali. Na kung isipin mo ay stable sila sa lahat ng aspects, stable sila financially, spiritually, kasi si Sir Alden talagang maka-Diyos, physically, of course, socially. So, kung po pwede lang na magpakasal or mamanhikan, ay pwedeng isang buwan lang yung process, mga kaswes, or 2 linggo. So, pero hindi, it's their decision, it's their life. Kung saan sila masaya, ay dapat magmasaya rin tayo. Huwag tayong pala desisyon na sobra-sobra mga kaswes. Dati kasi, di ba, nung kay Tito Boy, ay sinabi niya na ready na siya ma-in love, kaya ready na siya ma-in love, mga kasembreros. Pero ngayon, ay single muna sila, mga kasembreros, Kasi nga, ay nag-venture pa sila sa kanilang buhay-buhay, mga kasembreros. So, which is, nakita naman natin, blooming si attorney, blooming din si Tisoy. So, pareho silang blooming mga kasembreros at saka mukhang masaya at talagang masaya sa kanilang ginagawa individually. So yun po yung pinakamahalaga sa lahat mga kasembreros, that they're enjoying and they're both happy kahit na single ang declaration nila mga kasembreros. Alright, so bilang fan, dun lang tayo, we have to know our limits, We have to know na dito lang tayo. Huwag tayong mag-overstep ng boundaries. Kaya ganun po siya mga kasembreros. Nangaral na si Lolo Kasombrero. Pero yun po mga kasas, kidding aside, yan lang po sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan pa natin ang Word of God. Today is 11 or November 26 na, 2025. Wednesday na po mga kasombrero. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasombreros Ang title natin, Bunga ng Bibig. Bakit kaya? Proverbs 13 verse 2, A man shall eat well by the fruit of his mouth. Ito pala yun. But the soul of the unfaithful feeds on violence. Napakaganda ito mga kasambreros. So unang-una sa lahat, si King Solomon ay dalawa, yung kanyang contrasting persons dito.
Una, yung tao na yung well, no, mabuti yung kanyang sinasabi, yung bunga ng kanyang bibig. Tapos yung unfaithful naman dito ay sa violence or sa karahasan, mga kasambreros. So ito po ay isang illustration ni Haring Solomon, mga kasambreros, na yung ating bibig, yung ating words ay may power po yan, mga kasambreros. So kapag ang words natin na sinasabi ay encouraging, full of wisdom, and then mahinahon, malumanay, tapos kung pa may kaayusan ba yung salita natin, mga kasambreros, hindi yung burara, parang ito, masyadong magaspang yung mga salita, cursing, parating nagmumura, slanderous, no, yung mga words natin ay may mga pamilya kasi na gano'n na parang konting parang sa kanila parang lambing yung pagmumura, parang lambing yung bad words, mga kasambreros din. So may mga pamilyang gano'n na pag nag-uutos, parang may kalakip na bad word ba? Oh, magiging ba ng tubig? Tapos may bad word pa na kasama. May bad word pa na kasama, mga kasambreros. Magbukas ng pinggan, tapos may bad word. Parang may palakip no? Parang ganun, mga kasambreros, na mga So, pero ang bunga po ng bibig natin ay dapat mabuti, no? Kasi kung ano yung laman ng dibdib mo, ano yung laman ng puso mo, ano yung laman ng pagkatao mo, ano yung character mo, ano yung ugali mo, it will reflect sa iyong salita, mga kasambreros. So, kung parati kang nagmumura, so ang iyong ugali din ay magaspang, no? Siguro mahangin ka, ganon-ganon. So, kapag mayabang ka, ganon din po ang parating. Kung yung mga lumalabas sa bibig mo ay puno din po ng hangin, mga kasambreros, which is hindi maganda. So this verse serves as a powerful reminder of the importance of honesty and integrity in our words and action. So integrity, kung sa gawa may integrity, sa ating bunganga at sa words po, mga kasambreros, ay meron din po integrity and honesty. So kumbaga pa, good words and encouraging words, mga kasambreros. Pwede naman tayo kunwari, pwede tayo mag-advise, pwede tayo mag-correct ng isang tao, pwede tayo mag-disiplina ng anak natin o ng asawa, kapatid, and so on. Pwede natin silang itama in a nice way, mga kasambreros. So, kung kaya nga sinasabi natin na sometimes it's not about the words, it's about how you deliver the words, mga kasambreros, or the message dun sa recipient. Kunwari, yung anak mo, no? Maglaba ka na. Ikaw, wala kang pakinabang dito. Palamunin ka lang talaga. So, ganun. So, anak, maglaba ka na kasi mamaya ako naman sana. So, ganun talaga, mga kasambreros, yung pagkakaiba. And yung malumanay, yung may lambing, yung may So, especially kapag nag-utos ka, anak, ikaw naman na magsaing kasi mamaya ako magluluto ng ulam. So, ganun ba? So, kaysa dun sa patigas at saka pasigaw na pagsasalita at saka pag-uutos, which is, pag ganun ang nangyayari ay madali tayo nakakahanap ng away at gulo sa loob ng tahanan, most especially. It emphasizes that those who speak truthfully and with kindness will reap positive outcomes, symbolizes the enjoying the fruit of their words. So yun siya, no? Kagaya ng sinabi natin kanina, yung pinakaunang tao dito na hinambing or na-mention ni King Solomon, a man shall eat well, no, by the fruit of his mouth. So kung ang lumalabas sa bibig ng isang tao ay mabuti, encouraging words, kindness, no, ay mag-aani din ito ng positive outcomes. However, kung yung isa pa dito na advantage, mga kasambreros, ay nag-foster siya, no, nagpapalago siya ng relationships, nag-create ng positive impact ang mga kasambreros sa kanilang environment by choosing to communicate with sincerity and integrity. On the other hand, those who engage in deceit and dishonesty ultimately find themselves entangled in the web of their lies, facing consequences that hinder their growth and damage their relationship. So yun nga, no? Talaga nakaka-damage yun kasi kunwari kapatid mo, di ba? Pag tinuruan ka kasi ng magulang, kunwari dalawa magkapatid, no? Tapos yung pagdisiplina sa kanila ng magulang nila ay hindi tama. Parang lumaki sila na parating pasigaw, parating pabulyaw, no, parating nagmumura. So yung maging ugali ng mga anak nila, ganun din. So ang treatment ngayon ng kapatid sa kapatid niya, so ganun din, no? Konting kibot lang, mag-aaway na, parang konting kibot lang, magbabarila. Magbabarila na, mga kasambreros. So may mga ganung may mga ganung uri ng pamilya na
kung papaano sila pinalaki ng kanilang magulang, it will reflect as well kung papaano sila mag-treat ng kanilang kapatid or magtrato ng kanilang kaibigan or ng mga tao sa paligid nila. And ito pa minsan nakakatawa kasi kunwari kapatid mo, mas harsh ka pa sa kapatid mo kaysa sa mga kaibigan mo sa labas, di ba? Mas loving ka pa, mas nag-aalala ka pa sa mga kaibigan mo. So, which is mali, no? Baliktad mga kasimberos, kasi kapag na-foster at na-disiplina kayo ng magulang mo ng maayos sa loob ng tahanan, it will only be a reflection dun sa ibang tao. Kung mahal mo ang pamilya mo, mahal mo rin ang tao sa labas, no? Mga kaibigan mo, classmates mo, and how you treat other people. And then, ang iba kasi, mabuti lang sila sa barkada, pero pag sa loob ng tahanan, hindi na mautusan ng magulang, no? Hindi na mautusan yung kapatid. So, dalawang factors din yun eh. Minsan may mali yung magulang, minsan may mali din yung anak, mga kasombreros. And, pero kasi, kapag nadisiplina sila ng maliit pa, ay yung paglaki nila ay okay din, mga kasombreros. Especially kapag nadisiplina sila ng radical love, mga kasombreros ba? Yung radical love, yun po yung tama-tama, mali-mali. So, hindi mo sila ito-tolerate kahit na ini-enjoy nila. Kunwari, ini-enjoy nila na sampal-sampalin ka, no? Maliit ka pa. For example, yung bata, 4 years old, sinasampal yung nanay. Tapos, ini-enjoy lang nila, tapos pinapabayaan. So, hindi po yung maganda, mga kasombreros, no? Yung pang-aaway, yung pag-mumura, basta may mga ginagawa kasi mga bata na kahit na ini-enjoy nila, you have to stop them. Kasi nga bata, and then mali. So, hindi ibig sabihin na kung nakita mo silang masaya, nakita mo silang nag-enjoy kahit mali, no? Ay ito-tolerate mo sila, mga kasombreros. So, yun po yung radical love. So, you appreciate them with their right deeds, yung mga tama nila na ginagawa. I-appreciate mo sila, gantimpalaan mo sila, no? And then, itama mo yung mali nila. So, kung i-correct mo sila, mga kasombreros, especially in nice way, mga kasombreros. Reflecting on this verse prompts us to consider the power of our words, the power our words hold, and the impact they can have on our lives and the lives of those around us. It challenges us to strive for authenticity, transparency, and honesty in all our interactions, knowing that these qualities not only define our character, but also shape our future. So, hindi lamang siya ngayon, no? Hindi lamang siya sa sarili mo, of course, na may impact siya, mga kasombreros, or may influence, but sa future generation. Yun nga, sasabi natin na, kasi ang yung magpalaki ka ng isang bata, hindi lamang magulang. Let's say, alam natin yung kasabihan na, it needs a whole barangay or a whole community to raise up a child. So, ibig sabihin, yung isang bata, kasi di ba mag-aaral yan. So, kung paano siya disiplinahin sa paaralan, or sa mga kaibigan niya sa labas, sa community, sa kapitbahay, tapos yung mga tao sa loob ng bahay, kasi kunwari hindi lang mag-asawa ang nandun, may kapatid, may pinsan, may lolo, may lola. So kunwari yung mga lolo-lola, tinotolerate sila kahit mali, ito-tolerate nila. So may ambag din yun, mga kasombreros, sa kung paano lumaki ang isang bata. So yun siya, mga kasombreros. There is one, sinasabi ko itong bata kasi di ba bunga ng bibig yung ating title. Sinasabi ko yung bata parati, mga kasombreros, kasi dito kasi yung learning process dito sila natuturuan ng manners, kung paano sila turuan ng manners ng kanilang magulang. So it will reflect sa paglaki nila, mga kasombreros. So kung kaya sa atin ng mga matatanda na, yung kind words ay affirmation, kung pa yung affirmation, yung discipline, correction na in nice way natin gagawin sa mga bata, dapat naman galing sa ating bibig, no? Ganun siya, mga kasombreros. So, alam kasi natin na yung dulot nung bad words, for example, parati yung lumalabas sa bibig natin. So, nag-create talaga ng violence, ng away, mga kasombreros. So, which is dapat na panatilihin natin yung good words and kind words, mga kasombreros. We can navigate through life with grace, build meaningful connections, and ultimately experience the fruits of our positive communication by being mindful of the words we speak and ensuring that they are grounded in truth, kindness, and integrity. So sa mundo natin na talagang napakahalaga ng communication, social media, kapag mali lang yung na-post mo, kapag hindi ka aya-aya, yung mga words na pinili mo, hindi akma, so talagang mababash ka, mga kasombreros. Kapag nagsalita ka sa video or sa camera, for example, tapos ikaw ay isang social media influencer,
ay kapag hindi nagustuhan, no? Kapag you construct your words in a negative way, in a harsh way, in kung pa may diatribe way mga kasembreros or slanderous way, ay talagang maano ka din. So mga false information, no, na biktima tayo, fake news, so na biktima tayo mga kasembreros, no, sa mga ganun, which is lesson learned sa atin. Proverbs 13 verse 2 delves into the profound implications of our words and deeds, stressing the significance of righteousness and wisdom sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. In ang verse na ito, nestled within the wisdom literature of the Bible, offers practical guidance for leading a life that aligns with God's will. It serves as a beacon illuminating the path towards a virtuous existence characterized by thoughtful speech and intentional actions. So yun siya mga kas. And accountability, okay? And napakalaga po ng accountability. For example, nakapagsabi ako ng maling informasyon, so I have to be accountable. Kung kaya kinokorek ko siya sa mga next vlogs natin and so on mga kasembreros. Kasi ano yun it speaks about integrity. So, ganon siya mga kasembreros. Delving into the nuanced phrases within Proverbs 13 verse 2 unveils profound truths about the nature of our speech. So, yung fruit of their lips mga kasembreros ay yung seed ba? Ayun, so yung fruit mga kasembreros, sinasabi dito, fruit of their lips, yung bunga ng bibig. Kasi di ba yung salitaan natin ay parang ano lang yan parang mga buto. Okay? Kapag mga buto yan, kapag nagtanim ka ng kind words, kapag nagtanim ka ng buto ng pagmamahal, na mga salitang kaaya-aya, salitang nice, salitang pleasant, salitang may discipline siya, may correction, pero in a nice way pa rin. So mag-aani tayo ng bunga. Okay? Ng bunga ng bibig mga kasembreros later on. Nasabi natin na kapag ang bata ay pinalaki natin, so pa naging 17 years old na yan, 20 years old, so makita mo yung bunga na mga kind words and positive words na tinanim mo nung maliit pa yung batang yan mga kasembreros. Your words reflect wisdom as they emphasize the importance of being careful about what you say and the potential consequences of your speech. You can bring about the positive outcomes and avoid unnecessary trouble by choosing your words wisely and speaking with prudence. This verse serves as a reminder to think about or think before speaking and to consider the impact of your words on yourself and others. So yun siya. Parati natin tatandaan, no? Kapag sinabihan ko ba siya nito, kapag sinabi ko ba sa akin to, ano bang mga nararamdaman ko, no? Ganun siya mga kasembreros. So empathy, kapag sinabi ko man na ganitong way sa anak ko, sa asawa ko, sa kapatid ko, sa kaibigan ko, ano kaya mararamdaman niya? So ganun siya mga kasembreros. So yun, no, talagang pag-aralan natin, and yung pag-aaral natin ng consciousness, ng integrity and honesty sa ating speech, sa ating mga salita mga kasus, is not a one-day process. Hindi po yan isang araw, dalawang araw, isang linggo, isang taon. Sometimes it takes years para matutunan natin yung kind words, gentle words, mga kasembreros, encouraging words, positive words, and words of discipline and correction as well, pero in nice way mga kasembreros. So kung kaya kapag sa atin din ay may nagko-correct sa atin sa comment section sa YouTube, tapos parang below the belt na, so sabi mo nga minsan pwede mo namang sabihin in nice way na correction, kagaya ng kay Kasombrerong Maybe, no? I really appreciate Kasombrerong Maybe, in a nice way, professional way niya sinasabi. So mas ma-appreciate ko yun na correction kaysa sa parang nagko-correct ka tapos parang binayaran mo na yung pagkatao natin. So dapat ako lang po kayo mga kasombrero, pero ganun po dapat ha, kasi kung magagawa nila yun sa akin, so how much more sa iba mga kasombreros. So, ganun po. So, dapat i-stop natin ang hate, no? Kasi napaka-ikli ng buhay para maging bitter tayo sa bawat isa. So, this world, kapag ang mundong ito ay punong-puno na ng mga ampalaya, no? Mga bitter people, mga kasombreros, mga negatron. So, hayaan yung maging tayo naman ay maging kakaiba, no? Maging instrument tayo ng kind words, instrument tayo ng good communication and positive impact sa ating kapwa-tao. Alright? So, sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, kind words, no? And encouraging words sa ating mga bibig. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. So, sa next segment, mga kasamarasan pa, alam po.